Noong tanghali ng June 22, 2011, isang nakakapangilabot na balita sa dyaryo at telebisyon ang nagpagulantang sa kabayanan ng San Pablo City sa Laguna. Usap-usapan kasi ang dalawang bangkay ng babae na natagpuan sa isang freezer sa isang paupahang apartment sa Laguna. Ayon sa mga taong unang nakadiskubre sa dalawang bangkay, sa itsura ng mga ito ay bakas ang hirap na dinanas ng mga ito sa kamay ng sospek. Natagpuan ang dalawang bangkay na magkapatong sa loob ng isang freezer na tinabunan ng unan. 4 na araw bago madiskubre ang mga bangkay, ayon kay Charlie Lupian Acohido na kasalukuyang nooy nasa bansang Belgium. Umaga ng June 18, 2011 ay nagkausap pa raw sila ng kanyang ina na si Leticia Lupian sa Facebook Messenger. Ngunit kinahapunan ng araw na iyon ay nanibago raw siya sa kanyang ina sapagkat kahit wala raw silang usapang mag-uusap ay palagi raw bukas ang computer nito. Nanibago raw siya sa kanyang ina nung araw na iyon, subalit ipinagwalang bahala lamang niya ito sa pag-aakalang naiwanan lamang nitong online ang computer. Makalipas ang ilang araw, ay sinubukan ni Charlie na tawagan ang kanyang ina. Subalit wala raw siyang matanggap na sagot mula rito. Dahil sa kanyang pag-alala, ay nakasuyo siya sa kanyang kaibigan na si Antonio na puntahan ang bahay ng kanyang ina. Pagkadating sa bahay ni Aling Leticia ay nakasarado at nakakandado raw ang pintuan ng bahay. Ngunit napansin raw ni Antonio, kaibigan ni Charlie, na bukas raw naman ang radyo at ilaw. Ngunit napansin niya ang hindi maipaliwanag na umaalingasaw na amoy sa tahanan ni Aling Leticia. Doon lumakas ang kanyang kutob kung kaya't nagdesisyon siya na ipaalam kay Charlie. Dahil paupahan ng bahay ni Aling Leticia, ay humingi muna ng pahintulot si Antonio sa caretaker ng paupahang bahay. Doon ay pinaalam nito sa may-ari ng apartment ang sitwasyon at agad humingi ng tulong sa barangay para mabuksan ang pintuan ng paupahan. Nang mabuksan nila ang pintuan ng tahanan ni Aling Leticia ay maayos at malinis raw naman ang loob nito. Subalit isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Antonio, ang freezer na nasa tabi ng bahay. Nakita raw niyang naka-on ang freezer kung kaya't iyon agad ang kanyang nilapitan. Nang buksan ni Antonio at ng caretaker ang nasabing freezer, ay tumambad muna sa kanila ang isang unan. Napatanong pa sa sarili si Antonio kung bakit mayroong unan sa loob ng freezer. Subalit laking gulat daw nila nang buklatin nila ang unan. Nang tumambad sa kanila ang dalawang bangkay ng babae na nasa loob ng freezer. Sa ginawang investigasyon ng mga kapulisan ay kinilala ang mga ito na sina Leticia Lupian, 45 years old, at ang pamangkin nito na si Vilma Bandilao, 23 taong gulang. Ayon kay Charlie, anak ni Aling Leticia, na isa sa mga biktima, ay kasama nilang nangungupahan sa bahay na iyon ang kanyang pinsan na si Vilma. Kasama rin nila ang kanilang driver at welder na si Bayani Corpus. Ayon sa caretaker ng paupahang bahay, ay mahigit 1 buwan na niyang kapitbahay ang pamilya ni Aling Leticia. Hindi raw sila naging malapit sa isa't isa sapagkat hindi raw ang mga ito palabati at medyo istrikto ang mga ito. Kung kaya't bihira niya ang mga itong makakwentuhan. Ayon pa sa caretaker ng paupahan, ay ang tumatayong driver ni Aling Leticia lang daw ang madalas niyang makaistoryahan. Si Mang Bayani Ben Corpus lamang daw ang kanyang nakilala at naging malapit sa kanya dahil sa araw-araw nitong pagtambay sa labas ng apartment dahil gumagawa ito ng upuan na siyang negosyo ni Aling Leticia. All around di umano ang trabaho nito mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa pagkakadiskubre sa mga bangkay ni na Aling Leticia at sa pamangkin nito na si Vilma sa loob ng freezer, ay katakataka ang pagkawala ng driver nila na si Mang Ben Corpus. Napansin rin daw ng caretaker ng bahay ang pagkawala ng sasakyan ni na Aling Leticia. Nasuspetsa ng mga otoridad na si Mang Bayani Ben Corpus ang may kagagawan ng krimen.
Ayon sa sinumpaang salaysay ng manugang ni Mang Bayani Ben Corpus na si Oliver, ay noong June 18, 2011, bandang alas 4 ng hapon, huling beses raw niyang nakita ang kanyang bianan na si Mang Ben na sinundo di umano nito ang ka-live-in partner nito gamit ang isang kulay na asul na van na pag-aari ni Aling Leticia. Ayon pa rito, ay dadalhin raw di umano niya ang kanyang ka-live-in sa Nueva Ecija. Ayon pa kay Oliver, ay makailang beses siyang nagpabalik-balik sa pinapasukan ng kanyang bianan upang alamin kung nakabalik na ito mula sa probinsya sa Nueva Ecija. Ngunit bigo raw siyang makita roon ang bianan. Nang imbestigahan ng mga otoridad ang inuupahang bahay ni Aling Leticia, ay malinis daw di umano ito. Subalit nakakita sila ng bahid ng dugo sa sahig at sa higaan ng mga biktima. Lumabas sa kanilang pagsisiyasat na si Mang Bayani Ben Corpus ang kanilang naging pangunahing sospek. Ayon pa sa San Pablo City Police, ay walang indikasyon na pinwersa ang mga pintuan sa loob ng bahay, kaya malakas ang kanilang kutob na kilala ng mga biktima ang salarin. Ayon pa sa mga kapulisan na si Mang Ben Corpus lang ang may maaaring motibo o may kakayahan sa ganoong pangyayari. Nagtugma rin daw ang salaysay ng mga kapitbahay pati na rin ang salaysay ng caretaker at manugang ni Mang Bayani Ben Corpus sa araw na huli itong namataan. Sa pag-usad ng kaso ay natuklasan ng mga kapulisan na maaaring pagnanakaw ang naging motibo sa pagpaslang sa mga biktima. Nasira raw di umano ang vault na lagayan ng pera ni Aling Leticia. Ayon pa sa anak nito na si Charlie, ay nagkakahalaga ito ng 300 euros at 50,000 pesos. May usap-usapan raw noon na hindi pinagbigyan ni Aling Leticia ang hiling na utang ni Mang Ben na 1,500 pesos na pampapagamot sana sa kanyang apo na may sakit. Kilalang estrikto di umano si Aling Leticia kay Mang Ben kung kaya't maaaring nagtanim ito ng sama ng loob sa amo. Sa pagkakakilala raw ng caretaker kay Mang Ben Corpus ay imposible raw na magawa nito ang ganoong krimen. Magalang raw ito sa kanya at mabait kung kaya't di niya akalain na kaya nitong gawin ang ganoong uri ng krimen. Ayon pa rito ay baka dala ng problema at hindi magandang pagtrato rito kung kaya't nagawa nitong paslangin ang amo. At dahil sa paglabas ng pangalan ni Mang Bayani Ben Corpus sa dyaryo at telebisyon na itinuturing na pangunahing sospek, makalipas ang isang linggo ay nadakip si Mang Ben sa bayan ng Isabela kung saan ito nagtago. Nang kunan siya ng pahayag, ay tahasan niyang itinanggi ang pagpatay sa kanyang amo. Ayon pa sa kanya, ay wala daw siya di umanong alam sa pangyayari. Nagpaalam raw siya ng maayos kay Aling Leticia na titigil na di umano siya sa trabaho. Maayos naman daw ang turing sa kanya na magtiyahin, kaya wala raw siyang dahilan na sila ay paslangin. Matapos ang pag-aresto kay Mang Bayani Ben Corpus, ay sinampahan siya ng kasong double homicide at carnapping.